Ate Daniela, hindi ba nakadaan na tayo rito kanina? Reklamo ni Arabella habang patuloy kaming naglalakad. Hindi ko na rin alam eh. Bulong ko habang pinupunasan ang pawisan kong noo. Sa tagal nating naglalakad, pakiramdam ko paikot-ikot na lang tayo. Ate, may laruan oh. Nagulat ako at agad na tumingin sa direksyon na itinuro niya. Doon ko nakita ang isang lumang teddy bear na nakalapag lang sa gilid ng puno. Oo nga no. Bulong ko habang pinulot ang laruan. Marahang pinisil ito na tila tinitingnan kung totoo nga ito. Paano naman nagkaroon ng laruan dito kanina pa tayo walang nakikitang bahay? Ate, naririnig mo ba yon? Parang may mga umiiyak na bata. Lumingon-lingon ako sa paligid. Pilit hinahanap kung saan nagmumula ang iyak ng mga bata. Arabella, bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses sa kaba. Pag sinabi kong takbo, humawak ka sa akin ng mahigpit saka tumakbo ha. Huwag kang lilingon. Napakunot noo siya, bakas sa kanyang muka ang pagkalito. Ate, bakit? Tanong niya na mahigpit na rin akong kinakapitan. Takbo! Magandang araw po sa inyo, mga ka-SB at Sir Jupiter. Sana ay makaabot sa inyo itong isinulot kong istorya tungkol sa nangyari sa amin ng pinsan ko noong bata pa kami. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daniela. Lampas isang dekada na rin siguro mula nang mangyari itong ikikwento ko. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sabihin ito sa iba dahil sa takot na masabihan akong baliw. Pero ngayon, sigurado na ako. Hindi ako baliw at totoo ang nangyari sa amin ng pinsan kong si Arabella nang minsang maibenta kami sa Cebu. 16 anyos lang ako nang mangyari ang bangungot naming magpinsan. 13 anyos naman siya noon. Noong panahon namin, hindi gaya ngayon, talagang mga isip bata pa at naglalaro ang mga teenager na kaedad namin. Pero maaga ring nagwakas ang ganoong kamusmusan dahil sa naging karanasan namin sa Cebu. Ang sabi nga nila, may mga sugat na matagal bago maghilom. Kaya siguro hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari at binabangungot pa rin ako. Siguro kaya rin hanggang ngayon, takot pa rin ako. Takot na baka andyan lang sa tabi-tabi ang demonyong minsan nang bumili sa amin. At hindi ako sigurado. Tandang-tanda ko pa ang malungkot na balita noon kung hanggang ngayon ay balak niya pa kaming singilin. Ang dahilan kung bakit kinailangan naming bumiyahe mula Makati kung saan kami lumaki papunta sa Cebu. Namatay daw kasi ang lola namin sa side ni Mama. Malungkot siyempre pero dahil bata pa kami at hindi naman ganoon katagal naming nakasama ang lola, hindi namin yun masyadong dinibdib. Gayunpaman, pinilit pa rin kaming isama ng mga mama namin ni Arabella. Magkapatid kasi ang mga nanay namin. Saktong bakasyon din noon sa eskwelahan at parehong walang maiiwan para bantayan kami. Kaya isinama na lang kami. Maganda sa Cebu. Sa pagkakatanda ko, may mga bahagi rin naman doon na parang syudad. Taliwas sa iniisip namin noong bata pa kami, puro lang bundok at puno. Ang kaso nga lang, ang tinitirahan ng lola ko ay nasa liblib na lugar. Hindi ko na matandaan ngayon kung gaano kalayo sa syudad ang bahay ng mga kamag-anak ni Mama. Pero noong makarating kami, wala na kaming nakita ni isang malaking gusali. Puro na lang mga bahay na may malalaking agwat ang mga lote. Hanggang sa paunti ng paunti ang kabahayan. Ayon sa kwento ni Mama, hindi na raw iniwan yon ng ibang kamag-anak namin dahil sayang ang lupa. Wala rin masyadong gustong bumili noon dahil malayo nga sa kabihasnan. Maliwalas naman sa lugar ni Lola. Nagpakita kami ng respeto sa ilan pa naming kaanak doon. Pero dahil hindi naman kami marunong ng lengguwahe nila at wala kaming kaedad ni Ara na magaling magtagalog, kami lang din talaga ang magkasama
at magkasundo. 2 linggo daw kaming maglalagi doon ayon sa mga magulang namin. Pero sa 3 araw pa lang talagang bagot na kami. Hindi pa naman kami pwedeng mamasyal o pumunta kung saan-saan kahit maligo sa ilog kasi nga isa pa rin kami sa mga namatayan. Saka na lang daw yun kapag nailibing na si Lola na 1 linggo lang naman ibuburol. Kaya nung 4 na araw, huling gabi na rin ng burol ni Lola, naisipan naming maglakad-lakad ni Ara para magliwaliw lang. Hindi na kami nagpaalam kasi sobrang abala ang lahat ng matanda sa amin noon sa pagluluto at paghahanda ng mga ipapakain sa mga bisita pagdating ng gabi. Noong una, inisip pa namin kung saan kami pwedeng maglakad-lakad. Sakto namang hindi mainit kahit patanghali na, kaya sinabi niyang doon na lang kami sa may maliit na burol, malapit lang sa bahay ni Lola. Nadaanan kasi namin yun noong nakasakay kami sa jeep papunta sa bahay. Dahil marami namang tinapay at biskwit sa lamay, nagdala kami ng marami, pati na rin zesto, para doon kainin sa burol habang nagpapalipas ng oras. Pagdating namin doon, hindi pa kami agad kumain, Sir Jupiter. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa school, sa mga natitipuhan naming mga lalaki, at sa mga ayaw naming kaklase. Pero halos 2 oras pa lang kami doon nang mabagot na naman kami. Hanggang sa hindi kalayuan, may natanaw si Ara na malalaking puno. Namangha kami sa ganda, lalo na't may ilan sa kanila na kulay pula ang mga dahon. Lumapit kami at naglakad-lakad sa loob. May nakita pa kaming mga bunga sa puno ng mangga at kung ano-ano pa pero hindi namin maabot. Kaya nakatingala lang kami. Manghang-mangha kasi hindi kami nakakakita ng ganoon sa Maynila. Hanggang sa hindi namin namalayan na napatagal na pala ang paglalakad namin at gubat na pala ang napasukan namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero napansin kong parang paulit-ulit lang ang itsura ng mga puno sa paligid namin. Hindi ko masabi kung pare-pareho lang talaga sila o sobrang nalilito na lang ako. Bigla ko ring naramdaman ang tumitinding kaba sa dibdib ko. Alam kong napansin din ni Arabella ang kakaibang pakiramdam kasi bigla siyang lumapit sa akin at mahinang bumulong na kinakabahan na raw siya. Hindi ako agad nakasagot. Parang hindi ko rin matanggap na naliligaw na nga kami. Kahit saang direksyon kami magpunta, wala kaming makita na daan palabas. Mga puno lang, mga tanim na sobrang taas at mga dahong hindi pamilyar. Habang naglalakad, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang namin. Parang hinihigop lang kami papasok palalo sa gubat. Nanahimik na lang kaming dalawa. Siguro pareho na rin kaming nag-iisip kung paano pa kami makakalabas dahil hindi pwedeng abutan kami roon ng gabi. Lalo na't hindi namin alam kung anong klaseng mga hayop ang nandoon. O kung ano pang nakakatakot na biglang lumabas sa dilim. Habang naglalakad, bigla na lang kaming nakarinig ng kaluskos. Lumingon-lingon pa kami saka namin nakita ang biglang paglitaw ng isang lalaki mula sa likod ng mga puno. Napahinto kami sabay kabog ng puso ko. Maputla, hindi ko alam kung takot na ba ako o pagod, pero parang may mali sa kanya. Matangkad siya pero payat. Kupas at lumang kulay brown na long sleeves ang suot niya. May suot din siyang salakot, pero bahagya kong nakita ang mukha niya. Parang hindi man lang nasisikatan ng araw. Nakapagtataka lang na ganoon ang itsura niya kasi siyempre dahil nasa probinsya kami, karamihan sa mga tao ay may katamtaman o kayumangging kulay ng balat. Natigilan ako sa pagsusuri sa kanya nang bigla niyang sabihin na mukhang naliligaw daw yata kami. Nakakatakot ang boses niyang malalim at hindi ko sigurado kung nakita kong bagyang sumilay ang maliit na ngiti sa gilid ng labi niya o guni-guni ko lang. Hindi agad ako sumagot, Sir Jupiter. Pero napansin kong hinigpitan ni Arabella ang kapit niya sa braso ko. Nakatingin lang kami sa lalaki
Nakakunot ang noo at hindi sigurado kung dapat ba kaming magtiwala sa kanya. Pero dahil wala rin naman kaming ibang pagpipilian at ayaw ko namang magmukhang bastos sa mga mas nakatatanda sa amin, dahan-dahan na lang akong tumango sa kanya. Saka siya humarap sa medyo masukal pang bahagi ng gubat. Sinabi niyang diretsuhin lang namin yon at makikita na namin ang daan palabas. Napalingon ako sa direksyong itinuro niya. Medyo may kaliwanagan ang parting yon pero may kung anong pumipigil sa akin. Pakiramdam ko parang hindi tama. Pero wala na rin kaming ibang pagpipilian. Pagod na kami at pakiramdam ko mas lalo kaming mawawala kung hindi namin susundan ang sinabi niya. Mahina na lang akong nagpasalamat, saka kami nagsimulang maglakad papunta sa direksyong itinuro niya. Habang naglalakad, ramdam ko ang bigat sa hangin. Parang mas lumalalim ang dilim kahit papalubog pa lang ng araw. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang liwanag sa bandang malayo, pero hindi ko na rin masyadong inisip. Kailangan lang naming makalabas. Kahit si Arabella tahimik na lang at hindi na nagre-reklamo, siguro dahil pareho na kaming kinakabahan. Mga ilang minuto na kaming naglalakad pero hindi pa rin namin nakikita ang daan palabas. Sa halip parang mas lalo kaming napapalibutan ng mga puno. Mas makapal na ang mga halaman at mas mahirap nang madaanan ang daan. Naramdaman ko na rin ang bigat ng katawan ko sa sobrang pagod pero pinipilit ko pa rin ituloy. Tinanong ko si Ara kung okay pa ba siya kahit na ako mismo hindi ko alam kung kaya ko pa. Buti na lang may dala kaming tinapay kaya tumigil kami sa tabi ng isang malaking puno at kumain saglit. Kahit papaano, nabawasan ang gutom pero hindi pa rin talaga nawala ang kaba. Tumingin ako sa paligid at mas lalo kong naramdaman ang kakaibang presensya ng lugar. Parang kami lang ang buhay sa buong gubat na ito. Pero may pakiramdam ako na hindi kami nag-iisa. Bumalik sa isip ko ang lalaki. Bakit hindi siya natakot sa lugar na ito? Tumingin ako kay Arabella na halatang pagod na at takot. Kailangan na naming makalabas bago tuluyang magdilim. Nung naglalakad kami, nagsimula na kaming makaramdam ng kakaiba. Parang yung hangin biglang lumamig na para bang may nagmamasid sa amin mula sa mga puno. Yung dilim sa paligid, para bang unti-unting sumisiksik sa dibdib ko. Napansin ko rin na parang bumabagal na ang bawat hakbang namin kahit na pareho naman kaming nagmamadali. Tapos bigla na lang ako nakakita ng isang teddy bear na may kupas na balahibo at punit-punit na ang mga braso. Nakahiga lang ito sa lupa. Parang matagal nang iniwan at kinalimutan. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako sa nakita ko. Parang may kwento yung laruan na ayaw ko nang alamin. Sir Jupiter, habang nag-uusap kami ni Ara tungkol sa laruan, bigla na lang siyang may narinig na iyak. Nang lumingon-lingon pa ulit ako, saka ko unti-unting napansin na papalakas ng papalakas yung iyak ng mga bata na naririnig namin. Yung tunog ng iyak parang nanggagaling mula sa kung saan-saan. Alam kong malapit pero hindi ko mahanap kung saan, parang nag-e-echo lang sa utak ko yung iyak nila. Nagkatinginan kaming dalawa, Sir Jupiter. Saka kami biglang nagtakbuhan. Wala na kaming pakialam kung saan kami pupunta basta makalayo lang kami sa tunog na yon. Parang nasa loob kami ng panaginip. Bulang ng takbo pero kahit gaano kami kabilis parang hindi kami nakakalayo sa iyak. Minsan nadapa ako tapos mararamdaman ko yung gaspang ng lupa sa mga palad ko pero wala akong oras para mag-isip ng sakit. Tumatayo ako ulit, takbo na naman. Pareho kaming habol na habol sa paghinga namin para na kaming mauubusan ng hangin pero hindi pa rin kami humihinto. Yung tunog ng iyak parang sumusunod sa amin at sa bawat hakbang mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa nakita namin ang isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan.
Hindi ko alam kung paano ito biglang sumulpot doon pero walang pagdadalawang isip. Tumakbo na lang agad kami papunta roon. Sakto naman na nung paglapit namin bumukas yung pinto. Parang inaasahan na kami. Sa loob may isang madre, nakatayo lang sa pintuan, nakangiti. Parang pilit pero yung ngiti niya hindi magaan sa pakiramdam. Yung suot niyang damit luma na rin pero tipikal na pang madre naman kung titignan. Hindi nga lang siya gaya ng ibang madre na laging may nakasabit na krus sa katawan. Kinabahan din talaga ako sa presensya niya pero dahil wala naman akong dahilan noon para kabahan o pagdudahan siya, saka kami nagpakilala ni Ara at sinabing nawawala kami. Hindi naman siya mukhang nagulat at pinapasok na lang niya kami kaagad. Ang sabi niya magmadali daw kami dahil nag-iiba daw ang itsura ng gubat sa gabi. Kaya kahit na masamahan agad ang kutob ko sa kanya, sumunod na lang kami. Wala na rin kaming magawa. Wala na kaming ibang mapuntahan. Pagkapasok pa lang namin sa loob, parang gusto ko nang umalis. Nagkatinginan pa nga kami ni Ara kasi mukhang pareho kami ng iniisip. Kumbaga sa labas ay luma pero maayos tingnan. Pero ang loob, ewan ko ba, nakakatakot. Hindi naman siya gaya ng mga tipikal na haunted house sa mga palabas. Hindi siya sira-sira o puno ng agyo. Siguro dahil mukha rin kasing madungis tingnan. Ang dating puting pader naninilaw na at may lumot pa sa ibang bahagi. May malalaking lamat din sa pader. Maraming nakasabit na larawan pero puro black and white, halatang luma na. Na malayong malayo sa simbahan na malapit sa bahay ng lola ko. Nang tingnan kong mabuti, mga larawan pala iyon ng ibang mga madre, mga bata at kung sino-sino pang hindi namin kilala. Nakakapagtaka lang na biglang may madre sa gitna ng kagubatan. Ibinalik ko ang tingin sa madre. Kung tutuusin, hindi naman dapat ako matakot sa kanya lalo na't alagad siya ng Diyos. Mukha nga siyang tipikal na mahinhing lola na laging may pangmeryenda. Pero may kung anong kakaibang kutob talaga ako sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit. At hindi ko rin mabigyang dahilan. Kaya pilit ko na lang isinasantabi. Pansin ko lang na ang mata niya kahit nakangiti siya, parang malamig. Tapos ang boses niya, malumanay, pero parang pinipeke rin. Sinabi niya na huwag na raw kaming umuwi at dito na muna magpahinga. Marami naman daw silang pagkain. Delikado na raw kung maglalakad pa kami sa gabi, pero sa totoo lang wala rin naman talaga kaming pagpipilian. Si Ara naman halatang alanganin din pero tumango lang siya. Kaya napatango na lang rin ako. Habang nasa sala kami, bigla na lang may mga batang bumaba mula sa hagdan. At hindi rin daw siya makakaalis kasi binabantayan niya ang mga bata. Nagtaka ako kung sinong mga bata ang tinutukoy niya. Pero hindi na lang ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang nakikiramdam kung magagalit ang madre. Pero tinawag din naman sila agad para magpakilala. Noong nakita ko sila, parang naawa ako dahil sa estado nila. Ang mga damit nila, luma na at gusgusin. Parang ilang araw nang hindi naliligo. Bakas sa mukha nila ang kawalan ng emosyon, pero kita sa mata nila ang lungkot at takot. Nakatingin lang ako sa kanila habang nagpapaliwanag ang madre na maliit daw silang bahay ampunan. Nasa bandang dulo daw sila ng gubat para mailayo sila sa mga taong makasalanan at nang hindi sila magaya. Humigpit ang kapit sa akin ni Ara. Nang lingunin ko siya, nakatingin lang siya sa mga bata. Doon ko napansing halos lahat sila ay may pasa o sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga mukha nila parang wala ng emosyon, sobrang lungkot. May iba na mas bata pa sa amin, may dalawa na halos kasing edad namin, at may iba namang sobrang bata pa talaga. Tahimik lang kami ni Ara habang nagmamasid. Alam naming may mali, pero pinili naming manahimik na lang.
Pinapasok niya muna kami sa isang kwarto sa ibaba dahil maghahanda daw muna siya ng makakain. Sumunod lang kami sa kanya. Hindi nagsasalita kasi nangangapa pa rin kami sa presensya ng paligid. Pagpasok namin sa kwarto, nakita namin maraming laruan sa loob. Mga lumang laruan. Nakakatakot tingnan ng iba kasi sira-sira na. May mga tinanggalan ng buhok, ng damit at ginawang iba-iba ang parte ng katawan ng mga manika. Halos walang naiwan doon na buong laruan. Hanggang sa may nakita akong pamilyar na teddy bear sa lapag. Naunang pinulot ni Ara ang teddy bear pero pagkahawak niya, nabitawan niya agad sa gulat. Bigla kasi itong tumunog. Bigla na lang itong tumawa ng malakas at hindi ito gaya ng ibang laruan na tunog recorded o robot. Kasi tunog talaga ito ng batang tumatawa. Parang totoong totoo. Napatakbo si Ara sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam kong nanginginig siya sa takot kaya dahan-dahan kong hinimas ang likod niya at sinabing magiging ayos din ang lahat. Agad kaming umalis sa kwarto. Pagbalik namin sa hallway kung saan kami pumasok, napansin naming wala na ang pintuang dinaanan namin kanina. Ang dati naming daanan parang naglaho na lang. Tiningnan namin ulit. Kasi baka nagkamali lang kami ng tingin. Pero kahit anong ikot namin, wala na talaga. Ang pinto parang nalunod sa mga pader. Nagtataka na kami ng sobra ni Ara, Sir Jupiter. Parang gusto na niyang umiyak sa takot. Pero hindi pa kami bumibitaw. Lumingon-lingon kami pero puro pader lang ang nakikita namin. Ang ibang bahagi ng bahay, sobrang dilim, parang hindi naaabot ng ilaw. Pakiramdam ko, parang natrap na kami sa loob ng bahay na to. Hindi na kami makalabas. Kahit anong ikot namin, pader at dilim lang ang sumasalubong sa amin. Yung kaba, mas lalo lang tumitindi habang unti-unti kong nare-realize para kaming mga maliliit na dagang hindi alam kung saan lulusot para tumakas. Naramdaman kong lalong bumibigat ang pakiramdam ko na baka hindi na kami makalabas. Tumatakbo na sa isip ko ang mga bagay na nakita namin. Yung mga bata, yung mga pasa nila, yung mga laruan na parang may buhay. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari pero alam kong hindi ito tama. Tumingin ako sa paligid. Umaasa na baka meron kaming hindi pa napapansin. Pero kahit anong ikot, puro pader at madilim na sulok lang ang bumabalot sa amin. Ang tanging naririnig ko na lang ay yung mahinang tunog ng mga yapak namin sa sahig at ang mabilis na tibok ng puso ko. Alam kong kailangan naming makahanap ng paraan palabas pero sa ngayon parang wala kaming magagawa kundi maghintay. Maghintay kung ano pa ang susunod na mangyayari sa lugar na ito. Natigilan na lang kami pareho ni Ara nang biglang sumulpot ang madre, suot ang malaki at nakakatakot niyang ngiti. Sa kanya sinabing kakain na raw kami. Habang kumakain kami, napansin kong may kakaiba, Sir Jupiter. Wala talagang lasa yung pagkain na tumatama sa plato. Parang kumakain lang kami ng tubig na may konting texture. Kakaiba rin kasi wala kaming naririnig na tunog ng mga kutsara at tinidor kahit halos magtama-tama na sa sobrang lakas ng paggalaw namin. Tahimik na tahimik. Nakakatakot. Parang wala kaming kasabay kahit ang dami naming tao sa mesa. Tahimik lang din na kumakain ng mga kasama naming bata kahit halatang gutom na gutom sila. Ako nawalan na ako ng gana kumain pero pinilit ko na lang kasi ubos na rin ang tinapay na dala namin ni Ara. Mabilis kaming natapos kumain saka sinabi sa amin ng madre na umakyat na at maagang magpahinga. Gusto ko sanang magtanong kung anong oras kami pwedeng umuwi bukas pero nahiya na ako. Kaya sinunod ko na lang ang itinuro niyang hagdan papunta sa kwarto na tutulugan namin kasama ang iba pang mga bata. Umupo muna kami sa higaan. Kinausap ko si Ara na huwag na siyang mag-alala kasi sigurado naman akong makakauwi na kami bukas. Pag-akyat namin sa kwarto, hindi na ako nagulat na pati ang mga gamit doon ay luma na, gaya ng kutson na kalbo na at mga kumot na naninilaw
at may amoy na rin. Alam ko din namang nag-aalala na ang mga magulang namin, lalo na ang mga mama namin. Kawawa naman sila kasi namatayan na nga tapos dumagdag pa na bigla kaming nawala. Sinubukan ko na lang suklayin ang buhok ni Ara gamit ang mga daliri ko para kahit papaano ay kumalma siya. Nagulat na lang kami nang bigla kaming lapitan ng mga batang hindi naman kami kinakausap kanina, pero nakipagkaibigan pa rin naman kami sa kanila at nagsimulang makipagkwentuhan. Nagtanong sila kung ano daw ang buhay sa labas ng gubat. Halata ko sa mukha ng iba na masaya sila kasi may bago silang kasama. Pero meron ding mga kaedad namin na parang kakaiba ang tingin. Hindi sila masyadong nagsasalita pero tinitingnan lang kami. At hindi ko alam kung ang emosyon na nakikita ko sa mata nila ay awa o isang babala. Nagtaka naman kami. Saka ko naalala na hindi pala sila pinapalabas. Kaya nagkwento na lang kami. Hindi lang tungkol sa buhay sa labas ng gubat, kundi pati na rin sa buhay sa Maynila. Nagkwento kami tungkol sa mga nilalaro namin, sa mga pinapanood sa TV at sa mga malalaking mall. Seryosong-seryoso silang nakikinig at para talagang ini-imagine nila ang mga kinikwento namin na parang andun din sila. Sabi ng iba sa kanila, sanggol pa lang sila nang mapunta rito. Ang iba naman, hindi na maalala ang buhay sa labas. Sobrang mahigpit daw kasi ang madre. Si Sister Merly pala ang pangalan niya. Kwento nila hindi raw sila pwedeng lumabas dahil makakakita lang daw sila ng mga taong makasalanan at maiimpluwensyahan lang sila. Kada magkakamali daw sila nagagalit ang Diyos kaya kailangan silang parusahan. Kahit gustuhin man daw nilang umalis, hindi nila magawa dahil takot silang magalit ang Diyos sa kanila at parusahan sila. Tinanong ko sila kung paano sila pinarurusahan ng Diyos. Ang sabi nila si Sister Merly daw ang tagapagparusa ng Diyos sa kanila. Doon ko napagtanto na ang mga sugat at pasa nila ay galing pala sa tinatawag nilang pagpaparusa. Kung ganoon, alam ko na agad na hindi yun tama. Sino ba naman ang maniniwala na tamang sakta ng mga batang walang muwang para sa kaparusahan? Kahit bata pa ako noon, tinuruan ako ng magulang ko na hindi kailanman naging tama ang pananakit. Lalo na ang malalang pananakit. Para lang sa pagdidisiplina. Ayoko naman silang questionin sa paniniwala nila pero sa totoo lang awang-awa na ako sa sitwasyon nila ni hindi man lang nila naranasan ang maging normal na batang masaya at naglalaro dahil nakakulong sila dito sa bahay ampunan. Itinuloy ko na lang ang pakikipagkwentuhan sa kanila para kahit papaano ay mapagaan ko ang pakiramdam nila. Inantok na rin kami kaya nakatulog na kami lahat. Kalagitnaan ng tulog namin sa madaling araw nang bigla kaming mabulabog sa tunog ng malakas na sigaw. Tumayo agad ako at nakita kong nagising din kaming lahat, pati na si Ara. May narinig kaming humihiyaw kaya dali-dali kaming bumaba para tingnan kung sino ang umiiyak. Pagkasilip namin sa hagdan, nakita namin ang isang batang kakwentuhan namin kagabi. Nasa 8 taong gulang lang siya. Umiiyak siya habang nilalatigo ng madre. Awang-awa ako sa kanya habang nakasilip lang kami sa hagdan. Sobrang bata pa kasi niya. Si Ara naman umiiyak na nang lingunin ko. Lahat kami nakadungaw lang sa hagdan. Hindi rin kami agad nakatulog dahil naririnig pa rin namin ang iyak ng bata. Niyakap ko na lang ng mahigpit si Ara dahil kahit siya naiiyak na. Alam kong hindi rin kami ligtas sa bahay ampunan na yon. Sir Jupiter, nagulat kami nang lingunin kami bigla ng madre sa kanya sinabing walang tatakas kung ayaw naming magaya doon sa bata. Tapos pinagpapalo niya pa ulit, kaya umakyat na lang ako dahil hindi ko rin talaga kayang panoorin pa. At kailangan na naming makaalis hanggat may pagkakataon pa kami. Kinabukasan namin malalaman kung ano ang sasapitin namin. Kung makakauwi pa ba kami o magagaya na lang din kami sa ibang bata
na naroon sa bahay ampunan. Kinabukasan nagising kami ni Ara at alam kong parehas pang mabigat ang dibdib namin dahil sa mga nakita at narinig kagabi. Alam kong natatakot si Ara at siyempre, bilang mas nakatatanda, kailangan kong ipakita sa kanya na malakas ako at nandito para protektahan siya. Nanlulumo kami parehas, pero kahit ganoon naisipan pa rin naming magtanong kung kailan kami pwedeng umuwi. Bumaba kami agad sa kapilit ng initian ang madre. Nagpasalamat muna ako sa kanya sa pagpapatuloy sa amin at sa pagpapakain. Saka ko siya tinanong kung kailan niya ituturo ang daan pauwi. Imbis na sagot, tinawanan niya lang kami. Malakas, malamig at may kasamang panunuya. Animoy galing sa ilalim ng lupa ang tawa niya. Napatingin ako kay Ara at kita ko rin sa mata niya na kinikilabutan na siya. Alanganin akong napatawa saka ko sa tinanong kung bakit siya natatawa. Mas lalo pa niyang nilakas ang tawa niya habang hawak ang tiyan niya. Akala mo yun na ang pinakamalaking biro na narinig niya sa buong buhay niya. Sa kanya sinabing hindi na kami makakauwi dahil parte na kami ng bahay ampunan. Kagaya na kami ng mga bata doon at hindi na kami pwedeng makaalis pa. Ramdam ko ang paninigas ng katawan ko sa sagot niya. Hindi ako nakapagsalita agad pero sinubukan ko pang ipaliwanag sa kanya na hindi kami pwedeng magtagal sa bahay ampunan dahil may pamilya at mga magulang naman kami. Tinawanan niya lang kami sa kasinabing hindi na kami mahal ng mga magulang namin na binenta na kami sa kanila kasi mga pasaway kami at mga makasalanan. Tanggapin na lang daw namin ang kapalaran namin. Saka siya naglakad paalis habang tumatawa-tawa pa. Sa sobrang takot hindi na kami nakasagot ni Ara, Sir Jupiter. Alam ko namang hindi totoo ang sinabi niyang hindi na kami mahal ng mga magulang namin, pero ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib. Parang may kamay na humihigpit sa puso ko at halos hindi ako makahinga. Kailangan naming makatakas. Yun lang ang tumatakbo sa isip ko noong mga oras na yun. Nag-isip agad ako ng paraan kahit paggulong-gulo na rin ako sa mga nangyayari. Nagulat ako nang biglang magsalita si Ara na maghintay na lang kami ng tamang tiyempo. Kaya naglakad-lakad kami sa paligid. Kunwari ay hindi kami apektado. Pero sa totoo lang, sinusubukan na naming maghanap ng daan palabas. Naghahanap kami ng labasan, ng pinto o kahit bintanang pwede naming lusutan. Pero ano man ang gawin namin, parang palaging nandoon ang madre. Parang nasusundan niya kami kahit saan. Parang alam niya ang bawat galaw namin. Kahit minsan hindi namin siya nakikita, pakiramdam ko lagi siyang nakatingin, palaging nandyan. Tapos maririnig namin ang tawa niya. Parang tawang-tawa siya kasi alam niyang gumagawa kami ng paraan pero hindi pa rin kami makatakas. Hindi rin kami makakahanap ng labasan dahil napansin na rin namin ni Ara na parang nag-iiba ang bahay. Noong una hindi ko pa napansin. Pero nang sinubukan naming bumalik sa pintuan kung saan kami unang pumasok, wala na yun doon. Pader na lang ang nasa harap namin. At kahit saan kami pumunta para bang gumagalaw ang mga dingding, parang sinasadyang paglaruan kami. May mga hallway na biglang nawawala, balik-balik lang kami sa madidilim na parte ng bahay. Saka ko naalala, ganito rin ang nangyari noong unang gabi na nakarating kami rito. Pero hindi lang namin pinansin kasi akala namin naninibago lang kami sa bahay. Ang hindi namin alam, pati pala ang bahay ay parang ayaw kaming makaalis. Sir Jupiter, parang may buhay ang bahay. Noong mga oras na yun, alam kong hindi lang ito basta bahay ampunan. Hindi ito isang ordinaryong lugar. Hindi ito isang tahanan ng pagmamahal o pangangalaga. Ito ay isang kulungan. Isang patibong. Ang mga dingding nito ay parang humihinga. Unti-unting sumisikip habang gumagalaw kami. Ang bawat tunog ng aming mga yapak ay may kaakibat na anino sa sulok ng aming mga mata. Hindi namin alam kung anino man namin yun o may ibang nilalang na nakatingin lang mula sa dilim.
Wala na akong ibang maisip pang paraan kaya sinubukan ko na lang kung matutulungan ba kami ng ibang bata doon sa bahay ampunan. Pero kahit sila pala, nakakapagduda. Naabutan namin silang naglalaro ng mga sira nilang laruan sa kwarto sa ibaba. Pagkapasok namin saka ko lang napansing may mga cabinet pala na salamin ang labas. Sa tapat noon sila naglalaro. Lumapit ako habang nasa likod ko si Ara para sana kausapin sila at magtanong kung matutulungan ba nila kami. Balak ko ring ipangako na tatawag ako ng mga pulis at ililigtas din namin sila. Pero pagkatayo ko sa harapan nila napatingil ako at nanigas sa kinatatayuan ko. Nang napatingin ako ulit sa salamin ng cabinet sa tapat nila, wala sila roon. Wala silang refleksyon. Kung titignan sa salamin, ako lang ang nakikitang nakatayo at sa likod ko si Ara. Pero kung ibababa ko ang tingin ko sa kanila, andun lang sila patuloy na naglalaro. Napasinghap ako at mabilis na lumayo, pero wala silang reaksyon. Tahimik lang sila, parang walang nararamdaman sa buong kwarto. Parang kami lang ang totoong tao at parang hindi nila kami nakikita. Hinila ko agad si Ara palabas ng kwarto dahil sigurado akong matatakot din siya kapag nakita niyang walang refleksyon sa salamin ng mga bata. Sir Jupiter, paglabas namin sa kwarto nagulat ako nang biglang nasa tapat na naman namin ang madre. Malapad ulit ang nakakatakot niyang ngiti at diretsong nakatitig sa amin ni Ara. Ilalayo ko na sana ang tingin ko nang bigla siyang magsalita. Hindi na kayo makakaalis. Paparusahan ng Diyos ang aayaw sa kanyang sagradong tahanan. Paparusahan ng Diyos ang nais maging makasalanan. Saka siya tumawa ulit ng pagkalakas-lakas. Nagsitayuan na naman ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ramdam ko ang panlalamig ni Ara, kaya hinila ko na siya paakyat sa kwarto. Kailangan naming mag-isip. Kailangan naming makatakas. Pilit kong pinapakalma si Ara pag-akyat namin sa taas. Hindi na siya mapakali at hindi ko naman siya masisisi. Kahit ako natatakot na rin talaga. Pinipilit ko lang palakasin ang loob ko para hindi siya mapanghinaan. Ang kaso parang lalo lang lumalala ang mga nangyayari sa amin. Habang nag-uusap kami, may mga batang umaakyat, dumadaan at nag-uusap. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanila pero bukod sa naalala kong wala silang refleksyon sa salamin, napansin ko ring nag-iiba-iba ang itsura nila. Sigurado akong namumukhaan ko silang lahat kahit isang gabi pa lang kami doon natulog. Iba't ibang mukha ang bumabalik at alam kong ilan sa mga nakita naming pumapasok at dumadaan sa kwarto ay hindi namin nakasama kahapon. Iba't ibang buhok, postura at edad pero suot pa rin nila ang parehong maruruming damit. Hindi ko na lang sinabi kay Ara. Nakayakap lang siya sa akin. Ayoko na rin siyang mas matakot pa kahit ako mismo hindi ko na alam ang gagawin. Bigla kong naisip na ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nakatatanda pero hindi ko man lang pinigilan si Ara na pumunta sa gubat. Talagang sumama at kinonsinti ko pa. Kung sana naging mas responsable ako, siguro wala kami sa sitwasyong ito. Siguro ay nasa piling pa rin kami ng aming mga pamilya at hindi napadpad sa sinumpang bahay ampunan na ito. Nanginginig sa takot. Nakaidlip na si Ara sa dibdib ko, kakaiyak pero tulala pa rin ako. Iniisip kung paano kami makakaalis. Hanggang sa may lumapit sa akin na batang kasing edad ko. Maputla siya, sobrang putla. Natatandaan kong isa siya sa mga nakakwentuhan namin kagabi. Pero hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang sa amin ni Ara. Natakot ako at napakislot ng kaunti nang makalapit siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang kisame. Lumingon-lingon pa ako pero hindi ko na siya nakita. Nang tatanungin ko na siya kung bakit niya itinuturo ang kisame na wala na siya sa kinauupuan niya, pagbaba ko ng tingin. Tatayo pa lang sana ako nang bigla kong marinig ang madre. Nagtatawag na siya para kumain. Ayoko sanang bumaba pero natatakot akong saktan niya kami ni Ara kapag hindi kami sumunod.
Pagkatapos naming matipon lahat sa harap ng hapagkainan, nanahimik lang kami habang nagdarasal si Sister Merly. Sir Jupiter, noong una, mukha namang normal ang lahat. Pare-parehong mga pinggan, pare-parehong pagkain. Pero kung titingnan mong mabuti, halos lahat ng kasama namin ay may mga pasa at ang mas nakakakilabot, ang nanakit sa kanila mismo ay may kapal ng mukhang magdasal at kumausap sa Diyos. Yun talaga ang kakaiba. Paano nagagawang ipikit ng isang tao ang kanyang mga mata sa taimtim na pananalangin matapos niyang saktan ang mga walang kalaban-labang bata? Paano niya kayang bigkasin ang pangalan ng Diyos samantalang may mga matang namumugto sa takot at mga labi ng batang nanginginig sa takot sa paligid niya? Ang napansin ko lang din, hindi ko maintindihan ang dasal niya. Hindi ito Tagalog o Ingles, halatang ibang wika na hindi ko alam kung ano. Lumingon-lingon ako sa mga kasama namin sa hapag at halos lahat sila ay nakatunganga lang, nag-aantay ng hudyat na maaari nang kumain. Nang magsimula ng kumain ng lahat, dahan-dahan akong sumubo ng pagkain kahit na sa totoo lang, wala talaga akong gana dahil sa mga nangyari at nalaman ko sa araw na yun habang nakatitig ako sa pagkain. Bigla kong naramdaman ang isang pares ng matang nakatingin sa akin. Alam ko agad na kay Sister Merly yun. Nang bumaling ako sa kanya, nakita ko siyang nakaupo, diretsong nakatutok sa akin. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Bigla siyang ngumiti ng malaki at kumurap. Pagkakurap niya, naging purong itim ang lahat ng mata niya. Napabitaw ako sa kutsara at nalaglag ito sa plato ko. Pero wala akong narinig na tunog. Hindi ako makatingin ng diretso pero hindi ko rin kayang bawiin ang tingin ko. Pero pakiramdam ko parang tumigil ang oras. Parang hinihigop ako ng mga mata niyang walang buhay, walang kaluluwa. Ang bilis ng mga pangyayari, ako lang bang nakakakita nito? Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo palayo sa hapag pero hindi ko magawa. Para akong napako sa kinauupuan ko. Kumurap ulit siya, saka bumalik sa normal ang mata niya. Nakaupo lang si Sister Merly na parang walang nangyari. Pero alam kong hindi ko lang yun inisip. Hindi ko lang yun na-imagine. Alam kong totoo ang nakita ko. Nang lumingon ako sa mga kasama ko, nakita ko sa mga mata nila na napansin din nila. Pero lahat kami takot. Takot na tanungin kung ano talaga ang nangyari. Bawat isa sa amin pilit na kinakain ang nasa harap namin. Pilit na pinapaniwala ang sarili na normal ang lahat, na wala kaming dapat ipag-alala. Bigla siyang nagsalita. Kumain na kayo. Otomatikong bumalik kami sa pagmuya. Kahit ako, pinilit kong kumain. Dahil sa takot sa kanya at sa kaya niyang gawin sa amin. Pagkatapos namin kumain, pinakyat na ulit kami para matulog. Binulungan ko si Ara na gumising sa agad kapag kinalabit ko siya. Hindi naman na siya nagtanong at tumango na lang kaagad. Sinabi kong matulog na lang agad siya kasi kailangan niyang magpahinga. Hindi na ako nakipag-usap pa sa ibang mga bata kasi kahit sa kanila natatakot na rin ako. Basta hahanap ako ng paraan para makaalis. Hindi ko na kayang magtagal doon, lalo na alam kong nag-aalala na ang mga magulang namin ni Ara. Kaya talagang hindi ako natulog at hinintay kong magmadaling araw. Nakatulala lang ako at nag-iisip ng mga pwedeng gawin. Pero dahil hindi kami makakaalis hanggat gising pa yung madre, kailangan kong siguraduhin na tulog na muna siya. Ginising ko na kaagad si Ara. Nang masiguro kong wala ng batang gising na kasama namin at isusumbong kami, ginising ko na kaagad si Ara. Mabilis siyang tumayo at alam ko na alam din niya na tatakas kaming dalawa. Tahimik kaming bumaba at dahan-dahan kaming naglakad sa pasilyo papunta sa kwarto ng madre. Doon ko sisilipin kung mahimbing na ba siyang natutulog. Saka ko titingnan kung mahahanap ba namin ulit yung pinto palabas. Pagdating namin sa pinto ng kwarto, agad naming napansin na may kakaibang pakiramdam sa paligid. Yung hangin parang mas mabigat, mas malamig,
at para bang may sumasabay sa bawat hinga namin. Nang unti-unti kong itinulak ang pinto, bumungad sa amin ang isang eksenang hindi ko inaakalang makikita ng musmus naming mga mata ni Ara. Sa loob nakita namin ang mga dingding na puno ng mga baliktad na krus. Hindi lang isa, dahil sobrang marami. Parang sinadya talagang ipaskil ang mga iyon sa bawat sulok, parang pagsamba sa kabaliktaran ng lahat ng alam namin. May mga pulang kandila sa sahig na nakasindi, kasama ang mga itim na kandila na halos natutunaw na sa tagal ng pagsindi. May mga kung ano-anong tela, mga libro at mga nakapaligid sa kwartong hindi namin alam kung ano. Meron ding bungo na hindi ko alam kung totoo bang galing mismo sa tao. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, may mga marka sa pader na mukhang ginuhit gamit ang dugo. Hindi yun mga simpleng guhit o drawing na basta namin naiintindihan, pero alam naming hindi yun mula sa anumang relihiyon na alam namin. Yung itsura pa lang ng mga marka nakakapagpatindig na ng balahibo. Sir Jupiter, naramdaman ko agad ang pagninig ng tuhod ko habang pinagmamasdan ko ang buong kwarto. Hindi ko alam kung may lakas pa ako para manatili, pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Habang nakatunga nga pa ako sa itsura ng kwarto, bigla na lang kaming may narinig na tunog mula sa kabilang bahagi nito. Mula sa isang mas maliit na silid nakita namin si Sister Merly, pero hindi na siya mukhang madre. Dahil nakahubad at nakaluhod siya sa gitna ng isang bilog na nakadrawing din gamit ang dugo sa sahig. Sa paligid niya naroon ang 3 bata. Hindi ko kilala yung 3 bata at sigurado akong hindi namin yun kasamang natulog kasi gising ako magdamag at alam kong hindi umakyat kahit na isang beses yung madre doon. Pero wala na akong oras para mag-isip dahil sunod-sunod na yung nangyayari. Hawak ni Sister Merly ang kamay ng isang bata habang inaawit niya ang isang kanta na hindi ko maintindihan. Para bang nagre-ritual siya. Nagsasagawa ng isang seremonyang hindi pang karaniwang tao ang makakaintindi. Yung mga bata para silang mga walang buhay, mga biktima ng kung anumang ginagawang kasamaan ng madre. Walang pumapalag sa kanila pero kita ko na kahit sila, natatakot din. Napapikit ako saglit at napasandal sa dingding. Hindi makagalaw. Si Ara katabi ko nanginginig at pinipigilang humikbi. Hindi ko alam kung paano kami makakawala sa ganitong sitwasyon. Alam ko sa sandaling ito na hindi totoong madre ang kasama namin. Isa siyang halimaw. Sigurado rin akong hindi ang Diyos ang pinagsisilbihan niya dahil hindi naman mapanakit ang Diyos at hindi yung gawain ng simbahan. Sir Jupiter, nagsimula na kaming magpanik ni Ara. Halos magtalo kami habang pabulong na nagtatanong kung paano kami makakatakas. Gusto na niyang tumakbo agad pero alam kong walang saysay ang pagtakbo ng basta-basta. Wala kaming alam sa lugar na to. Wala kaming matatakbuhan. Wala kaming ibang paraan para makalabas. Kailangan naming mag-isip muna ng maayos, lalo na't nalaman na naming may kakaiba talaga sa madre. Parang may sa demonyo. Hindi namin napansin na nasa likod na pala namin yung madre habang nagtatalo kami. Paglingon namin sa kanya, kita ka ulit na purong itim na yung mga mata niya. Halos maihina ako sa takot at kakaripas na sana ng takbo pero nagulat na lang ako nang mahawakan niya kaming dalawa ni Ara sa braso. At kahit anong piglas namin, talagang mas malakas siya sa aming dalawa. Pakiramdam ko mababali lang yung buto namin kung papalag pa kami. Bigla na lang nawala yung 3 batang nakatali kanina tapos kami yung ipinalit niya. Nagsisisigaw na si Ara sa takot. At ako naman, hindi ko alam kung nakaihi na ba ako sa suot kong short sa sobrang pangamba. Hindi pa rin naalis yung malaki at nakakatakot niyang ngiti at hindi ko na alam ang gagawin ko. Nablangko na ako sa takot. Bigla ko na lang naisip yung masasaya kong alaala. Yung normal na buhay namin sa Maynila bago kami napapadpad dito sa Cebu, bago pa kami maligaw sa gubat, bago pa ang lahat ng bangungot namin dito sa bahay ampunan. Paulit-ulit akong nagsusori kay Ara dahil hindi ko siya nailigtas at wala akong nagawa para maialis siya sa impyernong lugar na yon.
Hindi ko alam kung yun na ang katapusan namin pero mas lalo lang lumakas ang sigawan naming dalawa nang makita naming may hawak na punyal si Sister Merly. Tumatawa pa siya habang mabagal na naglalakad papunta sa amin hanggang sa bigla ko na lang naisipang magdasal. Siguro wala na kaming iba pang magagawa. Siguro dahil sa oras na to tanging Diyos na lang ang makakapagligtas sa amin. Sinabi ko kay Ara na magdasal na lang kami kaya sabay kaming pumikit at nagsimulang magdasal ng mahina. Halos pabulong. Habang nararamdaman namin ang lamig na gumagapang sa balat namin. Paulit-ulit naming inuusal ang mga dasal na itinuro sa amin noong bata pa kami. Wala na kaming ibang magagawa kundi ipagdasal na matapos ang bangungot na to. Minsan hindi ko pa mabuo ang mga salita habang nagdadasal dahil sa panginginig ng boses ko at tulo lang ng tulo yung luha ko. Pakiramdam ko pinagbagsakan kami ng langit at lupa na isinumpa kami kaya nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero sa gitna ng lahat ng yon patuloy pa rin kaming humihiling ng awa, ng tulong. Hindi ko na namalayan ng oras kung gaano kami katagal nagdasal, kung nandyan pa ba yung madre. Naggulat na lang ako nang maramdaman kong may sumampal sa mukha ko at nang idilat ko ang mga mata ko, napasigaw ako sa iyak nang makita ko ang mukha ni Mama. Tinanong ko pa kung nasa langit na ba ako pero iyak at mahigpit na yakap lang ang isinagot sa akin ni Mama. Nilingon ko pa ng isang beses si Ara saka ko naramdaman ang pagbagsak ng katawan ko. Unti-unti nang nagdilim ang paningin ko. Pagdilat ko ramdam ko pa ang sobrang pananakit ng katawan at ulo. Tumingin-tingin ako sa paligid at malakas akong nagpasalamat sa Diyos na nakabalik na kami sa bahay ng lola ko. Bigla na lang nagising si Mama na natutulog sa tabi ko habang binabantayan ako. Pagkagising niya yumakap ulit ako ng mahigpit sa kanya at umiyak ako ng umiyak. Hindi ko na alam kung gaano katagal. Sobrang saya ko lang dahil hindi ko na akalaing makikita ko pa si Mama na mabubuhay at makakaligtas pa ako. Hinanap ko agad si Ara. Sinabi ni Mama na nagpapahinga pa raw siya sa isang silid. Doon na niya ako tinanong kung ano ba talaga ang nangyari dahil isang buong araw na raw kaming nawawala. Nagtaka naman ako dahil 2 araw kaming nandoon sa bahay ampunan. Tinanong ko si Mama kung anong oras nila kami nahanap. Madaling araw daw nila kami nahanap pero umaga na ako nagising. Sir Jupiter, napatahimik ako sa sobrang pagtataka. Nang bigla na lang may pumasok na matandang lalaki. Nagbigay galang si Mama kaya nagmano na lang din ako. Ang sabi ni Mama kilala raw na albularyo si Tatang. Kaya sinabi niyang ikwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At doon ko na ikinwento ang lahat. Mula sa plano naming magmeryenda at maglakad-lakad hanggang sa hindi na kami makalabas at may lalaking nakita kami. Isinumbong ko rin ang lahat ng nangyari doon sa bahay ampunan at nakiusap ako sa nila na tulungan ang ibang mga batang naiwan doon. Tahimik lang silang nakikinig pero kita ko na awang-awa sa akin si Mama. Wala akong pakialam noon kung paniniwalaan nila ako o hindi. Basta wala akong iniwang detalye at ikinuwento ko ang lahat sa kanila. Nang matapos akong magkwento, nagsalita ang albularyo. Hindi na raw niya kailangang itawas o hulaan kung ano ang nangyari. Dahil base sa kwento ko mukhang naibenta daw kami ng lalaking nagngangalang Anton sa isang demonyo. Ang sabi niya dati raw ay dito lang din sa baryo nakatira si Anton at ang angkan nila. Pero nabalitaan nilang ang kapatid niyang madre ay nakipagkasundo at nakipagsiping sa demonyo kapalit ng karangyaan. Tapos lahat ng bata doon sa bahay ampunan ay bigla na lang nawawala ng hindi napapansin ng mga tao. Nang may makakita na nag-alay ng bata ang madre sa demonyo, tinugi silang lahat na magkakapamilya kaya nag-alisan sila. Pero si Anton daw, ayon sa sabi-sabi ay nasa kagubatan pa rin. Nag-aantay lang ng mga batang maililigaw para maibenta niya sa demonyo kapalit ng walang hanggang buhay. Doon ako napaisip. Nagtanong ako kay Tatang kung kailan may huling mga batang nakatira doon.
Ang sabi niya, ilang dekada na raw ang nakalipas at sobrang sira-sira na rin ang bahay. Niwala na ngang araw na may pumupunta roon o napapadpad sa gawin na yon dahil natatakot ang mga tao. Tinanong ko si Tatang kung paano ko pa nakita ang madre at ang mga bata kung matagal na silang wala. Ang sabi naman niya, baka raw mga kaluluwa na lang ang mga batang yun at binalaan kami ng mga ito sa kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Isang buong gabi lang daw kaming tulog at baka pakiramdam namin ay naibalik kami sa nakaraan. Kahit na ang totoo, ang madre na nakita namin na isa ng demonyo. Muntik na raw kaming makuha kung hindi lang kami nahanap noong madaling araw. Sir Jupiter, doon ko napagtanto ang tungkol sa bahay na walang labasan. Ang pagkaing walang lasa at walang ingay. Ang mga batang walang refleksyon at nag-iiba-iba ang itsura. Pati na rin ang lahat ng kakaiba sa madre at sa bahay. Naisip ko na baka binalaan nga nila kami at kaya tumuro sa taas ang batang nakita ko ay para maalala kong magdasal at kumapit sa Diyos. Nakakalungkot lang na hindi ko na pala sila maililigtas dahil tapos na ang karumal-dumal na nangyari sa kanila. Magulo at hindi ko pa rin maintindihan ang lahat ng nangyari. Pero ang alam ko lang noon ay masaya ako dahil ligtas na ako. Ligtas na si Ara. At makakabalik na kami sa normal naming buhay na akala ko ay hindi ko na muling mararanasan. Doon ko naisip kung gaano ako kaswerte bilang bata at bilang tao. Na habang sinasayang ko ang kalayaan ko, maraming iba ang may mas malalang sitwasyon kaysa sa akin. Palaisipan pa rin sa akin ang nangyari sa bahay ampunan. Hindi na kami tumawag ng pulis at sa halip ay nanghingi na lang ng pangproteksyon sa albularyo. Saka nagmadaling umuwi ng Maynila. Malungkot na hindi namin naabutan ang paglilibing kay Lola. Pero malakas ang loob ko na siya ang tumulong kay Mama para matagpuan kami. Para mailigtas kami. Mabuti na lang at hindi naging ganoon kalala ang epekto ng nangyari sa emosyonal at mental na kalusugan ni Ara. Pero ilang linggo rin siyang hindi maayos makausap at kahit ngayon ay takot pa rin siya sa mga madre. Sir Jupiter, ilang taon na ang lumipas pero bukod kina Mama at sa ilang mga kamag-anak, wala nang nakakaalam ng nangyari sa amin. Hindi ko rin alam kung may maniniwala sa amin o pagtatawanan lang kami. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako at hindi ko alam kung palaging tatalab ang mga dasal o ang mga pangontra namin para hindi na ako mahanap o matuntun pa ng demonyo. Natatakot akong bigla na lang siyang darating at kukunin kami ni Ara. Pero mula noon, naging mas mapagpasalamat na ako. Naging mas positibo sa buhay at higit sa lahat, hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Dahil noong huling beses na nagtiwala ako sa lalaking hindi ko kilala, naibenta na pala niya kami ng pinsan ko sa gitna ng gubat sa Cebu. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa inyong oras at sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. More power po sa inyong lahat.